Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Minsan sa buhay natin, ang salitang tahanan ay hindi lamang tumutukoy sa apat na sulok ng isang bahay o sa bubong na sumisilong sa atin tuwing umuulan. Ang tunay na tahanan ay ang pakiramdam ng pagiging kabilang, ang init ng yakap na nagsasabing, dito ka nararapat. Pero paano kung ang sarili mong pamilya ay tila isang pintuan na laging nakasara para sa iyo? Paano kung sa bawat hapagkainan na iyong inuupuan, pakiramdam mo ay isa kang panauhin na kailangang mag-ingat sa bawat galaw dahil hindi mo na pag-aari ang espasyong iyon? Ngayon ay ating lalakbayin ang buhay ng isang dalagang naghahanap ng kanyang puwang sa mundong tila nakalimutan na siyang bigyan ng sariling upuan. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Saffron. Bitbit ang isang maliit na maleta. Bumaba ako sa terminal ng bus sa Legazpi, Albay. Ang bulkang Mayon ay nakatunghay sa akin. Tila nagmamasid sa bigat na daladala ng aking dibdib habang tinatahak ko ang daan patungo sa bahay ni Papa. 10 taon na ang lumipas mula nang maghiwalay sila ni Mama. At sa mga taong iyon, naging parang mga estranghero kami sa isa't isa. Habang naglalakad ako sa pamilyar na kalsada, hindi ko mapigilang isipin kung may puwang pa ba ako sa bagong buhay na binuo niya kasama ang kanyang bagong asawa at mga anak. Pagdating ko sa kanilang tarangkahan, sinalubong ako ni Wenceslao, ang aking ama, na may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang boses nang tawagin niya ang kanyang asawa na si Tita Merly. Hindi ko maramdaman ang init ng isang amang nananabik sa kanyang panganay na anak. Sa halip, nakita ko ang isang lalaking tila natataranta kung saan ako itatambak sa loob ng kanyang maliit na palasyo. Pinatira nila ako sa isang silid na imbakan din ng kanilang mga lumang kagamitan. Isang malinaw na paalala na ako ay isang dagdag lamang dito. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, tahimik lang akong nakikinig sa tawanan ni na Papa at ng kanyang bunsong anak na si Xerxes. Masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa school project ni Xerxes habang ako ay nakatitig lamang sa aking pinggan. Sinubukan kong sumingit sa usapan upang magbahagi ng tungkol sa aking trabaho sa Maynila. Ngunit agad akong naputol nang sabihin ni Tita Merly na kailangan na nilang magpahinga ng maaga para sa kanilang family outing bukas. Sa sandaling iyon, malinaw na sa akin na ang upuang inuupuan ko ay pansamantala lamang at hindi para sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa ingay ng mga kuliglig sa labas at sa bigat ng aking kalooban. Naalala ko noong bata pa ako, bago pa dumating ang bagyong sumira sa aming pamilya, kung paano ako buhatin ni Papa sa kanyang mga balikat. Ngunit ngayon, kahit ang pagtingin sa aking mga mata ay tila isang mahirap na gawain para sa kanya. Ang bahay na ito sa Albay, na puno ng amoy ng sili at gata, ay hindi amoy tahanan para sa akin. Ito ay amoy ng mga alaalang pilit nang ibinabaon sa limot. Kinaumagahan, maaga akong nag-impake para lumuwas naman patungo sa Vigan, Ilocos Sur, kung saan naninirahan si Mama. Habang naghihintay ng tricycle, nakita ko si Yael. Ang kababata ko na ngayon ay isa ng tricycle driver. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting puno ng malasakit na matagal ko nang hindi nararanasan mula sa sarili kong dugo. Saffron, aalis ka na agad? Akala ko ba magtatagal ka rito sa atin? Tanong niya habang isinasakay ang aking bag. Hindi ko alam ang isasagot, kaya isang mapait na ngiti na lamang ang aking naibigay sa kanya. Sumakay ako sa bus patungong norte. Umaasa na baka sa piling ni Mama ay mahanap ko ang kalinga na ipinagkait sa akin sa Albay. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan ng kalsada, unti-unting bumabalik ang mga imahe ng huling beses kaming nagkita.
Si Mama ay laging abala sa kanyang maliit na negosyo ng empanada at sa kanyang bagong asawa na si Tito Zoren. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng bus, tila lalong lumalayo ang aking puso sa konsepto ng pamilyang aking kinagisnan at kinasasabikan ng buong buhay ko. Nakarating ako sa Vigan nang magtatakip silim na, kung saan ang mga lumang bahay na bato ay tila nagkukuwento ng mga nakalipas na panahon. Sinalubong ako ni Mama sa pintuan ng kanilang munting tindahan, ngunit sa halip na yakap, isang tanong ang bumungad sa akin. "Oh, bakit napadalaw ka? May problema ba?" Ang salitang napadalaw ay tumarak sa aking puso na parang isang matalim na balisong. Hindi ako bumibisita dahil may kailangan ako. Bumalik ako dahil gusto kong maramdamang may nanay pa ako na handang makinig sa aking mga pangarap at takot. Sa loob ng bahay ni Mama, nakita ko ang pinsan kong si Vina na doon na rin pala naninirahan dahil malapit doon ang kanyang pinapasukang unibersidad. Masigla silang nag-uusap tungkol sa mga bayarin sa kuryente at sa mga plano nila sa susunod na buwan. Nakaupo ako sa sofa, pinapanood silang kumilos ng may pagkakasundo habang ako ay nagmumukhang isang ligaw na kaluluwa sa gitna ng kanilang normal na buhay. Ang bawat sulyap ni Tito Zoren sa akin ay tila nagtatanong kung hanggang kailan ko balak manatili sa kanilang tahimik at maayos na pamumuhay. Lumipas ang ilang araw sa Vigan at mas lalo ko lang naramdaman na ako ay isang extra sa pelikula ng buhay ni Mama. Isang gabi, habang nagluluto si Mama ng pinakbet, sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa nararamdaman kong kalungkutan. Ngunit bago pa ako makatapos, biglang tumunog ang kanyang cellphone at masigla niyang kinausap ang isa niyang suki sa empanada. Naiwan akong nakatayo sa kusina, hawak ang kutsara at dahan-dahang napagtanto na wala talagang espasyo para sa aking mga emosyon sa mundong ito na puno ng pagmamadali at bagong prayoridad. Dahil sa sobrang pagsisikip ng dibdib, nagpasya akong lumabas at maglakad-lakad sa Calle Crisologo. Doon ko nakasalubong si Tala, isang matandang kaibigan ni Mama na nakakakilala sa akin noong sanggol pa lamang ako. "Saffron, ang laki mo na. Kamusta ang buhay sa Maynila?" Tanong niya habang inaayos ang kanyang mga panindang abaniko. Sinabi ko sa kanya na maayos naman, kahit ang totoo ay durog na ang aking kalooban. Ang pagkukunwari ay naging pangalawang balat ko na simula nang matututunan kong hindi lahat ng sakit ay dapat ipangalandakan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa plaza, nakita ko si Wally, isang batang kalye na masayang naglalaro kahit butas-butas ang suot na damit. Nilapitan niya ako at inalok ng isang pirasong candy na gawa sa asukal. "Ate, bakit ka malungkot? Maglaro tayo." Aya niya sa akin nang may busilak na ngiti. Sa kabila ng kanyang hirap sa buhay, mas may kislap ang kanyang mga mata kaysa sa akin na may maayos na trabaho at tirahan sa lungsod. Ang batang ito ang nagpaalala sa akin na ang kaligayahan ay hindi laging nakadepende sa kung sino ang kasama. Bumalik ako sa bahay ni Mama na may determinasyong harapin siya ng tapat. Ngunit pagpasok ko, narinig ko silang nag-uusap ni Tito Zoren sa loob ng kanilang silid. Nagrereklamo si Tito Zoren tungkol sa karagdagang gastos sa pagkain at sa ingay na nagagawa ko tuwing gabi kapag hindi ako makatulog. Ang boses ni Mama na sumasang-ayon sa kanya ang pinakamasakit na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Tila isang malamig na tubig ang ibinuhos sa akin. At sa sandaling iyon, nagdesisyon akong hindi na ako magtatagal pa sa lugar na ito. Tinawagan ko ang aking kaibigan na si Ursula na nasa Baguio City at nagtanong kung maaari ba akong makitira sa kanya ng ilang araw. Agad siyang pumayag at sinabing bukas ang kanyang pinto para sa akin anumang oras. Sa gitna ng lamig ng gabi sa Ilocos, naramdaman ko ang init ng pagkakaibigan na mas matatag pa kaysa sa ugnayan ng dugo. Inimpake ko ang aking mga gamit ng tahimik, hindi na nag-iwan ng anumang bakas, maliban sa isang maikling sulat
na nagsasabing kailangan ko nang bumalik sa trabaho sa lungsod. Pagdating ko sa Baguio, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng mga pino. Si Ursula ay naghihintay sa akin sa Victory Liner Station. May dalang mainit na kape at isang mahigpit na yakap. Saffron, nandito na ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Alam kong kailangan mo lang ng pahinga. Sabi niya habang inaalalayan ako. Sa loob ng kanyang maliit na apartment, naramdaman ko ang kalayaang maging malungkot nang walang nagtatanong kung bakit. Dito, hindi ako isang bisita. Ako ay isang kaibigan na mahalaga at tunay na tinatanggap. Sa mga sumunod na araw, ginugol ko ang aking oras sa paglalakad sa Burnham Park at sa pagmamasid sa mga taong abala sa kanilang sariling buhay. Nakilala ko si Yani, isang pintor na madalas tumambay sa Art Village. Ikinuwento ko sa kanya ang aking pinagdaraanan at sa bawat hagod ng kanyang pinsel sa canvas, tila unti-unti ring nagkakaroon ng kulay ang aking madilim na pananaw. Sabi niya, ang isang obra maestra ay hindi nabubuo sa isang gabi. Saffron, minsan, kailangan nating dumaan sa maraming patong ng pintura bago lumitaw ang tunay na ganda nito. Ang mga salitang iyon ay nagmarka sa aking isipan habang nakatanaw sa mga bundok ng Cordillera. Napagtanto ko na sa loob ng maraming taon, hinahanap ko ang aking halaga sa mga mata ni na Papa at Mama na parehong abala na sa kanilang sariling mga bagong kwento. Nakalimutan kong ako ang may hawak ng bolpen para isulat ang sarili kong kabanata. Ang pagiging bisita sa kanilang buhay ay hindi sumasalamin sa aking tunay na pagkatao. Ito ay refleksyon lamang ng kanilang sariling mga limitasyon at mga desisyong ginawa nila sa kanilang nakaraan. Nagdesisyon akong manatili sa Baguio ng mas matagal pa kaysa sa plano ko. Nakakuha ako ng trabaho bilang isang freelance writer at nagsimulang bumuo ng sarili kong maliit na tahanan sa isang paupahang kwarto na malapit sa mga pine trees. Isang umaga, habang nagkakape ako sa balkonahe, biglang tumawag si Wenceslao, ang aking ama. Nagtatanong siya kung nasaan ako at bakit hindi ako sumasagot sa kanyang mga text. Sa halip na magalit o umiyak, sumagot ako ng may kalmado at matatag na tinig na nagpapaliwanag na maayos na ang aking kalagayan dito sa norte. Hindi nagtagal, tumawag din si Mama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na hinintay na siya ang magtanong. Ako na ang nagsabi sa kanya na nahanap ko na ang kapayapaang hinahanap ko. Nakita ko sa aking sarili ang lakas na hindi ko akalaing taglay ko noon. Kasama si Xavier, isang katrabaho ko na naging malapit na kaibigan, natututunan kong i-enjoy ang mga simpleng bagay tulad ng pagtikim ng strawberry taho o ang panonood ng paglubog ng araw. Si Xavier ang nagturo sa akin na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa kadugo. Isang gabi, nag-imbita si Ursula ng isang maliit na salo-salo sa aming apartment. Kasama si Yani at si Xavier, nagtawanan kami at nagbahagi ng mga pangarap sa buhay. Napagtanto ko na sa gitna ng mga estrangherong ito, mas naramdaman kong anak ako kaysa sa piling ng aking mga tunay na magulang. Ang kanilang pagtanggap ay walang kondisyon at walang halong pag-aalinlangan. Dito sa Baguio, hindi ako isang bisitang kailangang mag-ingat. Ako ay si Saffron, isang babaeng may sariling boses at may sariling lugar sa ilalim ng mga bituin. Dumating ang panahon na kailangan kong bumalik sa Maynila para sa isang malaking proyekto sa trabaho. Bago ako umalis, dumaan muna ako sa isang simbahan sa Manawag, Pangasinan, upang magpasalamat sa lahat ng pagsubok na aking pinagdaanan. Doon ko nakita si Yolanda, isang deboto na nag-aalok ng mga kandila. Binigyan niya ako ng isang puting kandila at sinabing, "Huwag mong hayaang mamatay ang apoy sa iyong puso, anak. Ikaw ang liwanag ng sarili mong landas." Ang kanyang mga salita ay nagsilbing huling piraso ng puzzle sa aking paglalakbay patungo sa pagaling. Sa Maynila, muli kong hinarap ang ingay at gulo ng syudad, ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ako natatakot. Hindi ko na kailangang maghanap ng tahanan sa ibang tao dahil nahanap ko na ito sa loob ng aking sarili. Kapag tinatanong ako ng mga katrabaho ko tungkol sa aking pamilya, ngumingiti na lang ako at sinasabing mayroon akong pamilyang binubuo ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang aking kwento ay hindi na tungkol sa isang bisita, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na trono. Minsan, nakakatanggap pa rin ako ng mga mensahe mula kina papa at mama at sumasagot ako ng may paggalang ngunit may malinaw na hangganan. Hindi ko na sila kailangang sisihin sa kanilang mga pagkukulang dahil naintindihan ko ng bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang laban. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong katahimikan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang paniniwala ko na ang ating halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano tayo kagusto ng ating pamilya, kundi sa kung paano natin mahalin ang ating sarili. Ngayon, sa tuwing titingin ako sa salamin, hindi ko na nakikita ang malungkot na batang babae sa albay o ang nalilitong dalaga sa vegan. Ang nakikita ko ay isang matapang na babae na kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang bawat luhang pumatak noon ay nagsilbing pataba sa aking paglago. Ang tanong na, anak nga ba ako o bisita lang? Ay mayroon na ngayong malinaw na sagot. Ako ay anak ng sarili kong karanasan at ako ang Panginoon ng sarili kong tadhana sa mundong ito. Sa huli, ang buhay ay parang isang paglalakbay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mula sa init ng Bulkang Mayon hanggang sa lamig ng Baguio. May mga lugar na sandali lang nating matitirhan at may mga lugar na mananatili sa ating puso habang buhay. Ngunit ang pinakamahalagang destinasyon ay ang pagtanggap sa kung sino tayo, kasama ang lahat ng ating sugat at tagumpay. Ako si Saffron, at sa wakas, nahanap ko na ang aking tunay na tahanan sa gitna ng bawat tibok ng aking malayang puso at matatag na kaluluwa. At yan ang kwento ni Saffron. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.